Oh, hindi nga nila maipaliwanag. Ni isa nga walang maipaliwanag ho, mga bossing. Sabi ni Anthony Cordoba, sana makulong na si Bongo. Ikaw naman, nagmamadali ka naman eh. Saglit na, ihuli natin sila. Ano? Ihuli natin yung dalawa. Ngayon, pumunta tayo kay Rodante Marcoleta muna. Pumunta muna tayo doon sa nangako po ng 2,000 pababa na konsumo ng kuryente ay libre na ho, mga kababayan. Sandali lang ha, gusto ko lang talagang hanapin to kasi ho, bago tayo mag-umpisa ng ating live, mga bossing, eh nagpamasahe ako. Ayan, may langis-langis pa nga ho yung kamay ko eh. Oh. Ngayon, gusto kong linawin at gusto kong makita talaga kung totoo itong balita na ito. Kasi ang sabi dito, yung 4-piece, no? O, 4-piece beneficiary. Hanapin ko lang, ha? Hindi ko na-research agad to, basta nakita ko lang. Ganun naman po ako kaaminado sa inyo, eh, no? O, 4-piece beneficiary, no? 50 kilowatts. O, tingnan natin kung talagang totoo to. Kasi 'di ba, lagi kong sinasabi sa inyo, na si Rodante Marcoleta eh may ipinangako sa mamamayang Pilipino, which is hanggang ngayon po hindi pa rin po napapag-usapan man lang. 'Di ba, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, 3 araw kitang hindi siya shout out. O, nandiyan na lahat. May ipinangako si Rodante Marcoleta na araw-araw ko pong inaano sa inyo yun, ibinablog. Araw-araw ko pong ipinaaalala sa inyo yun. Ayoko makalimutan natin eh. No? Madami po yung mga kababayan natin ang umaasa doon. Kaya nga po nanalo si Rodante Marcoleta para sa pagkasenador eh. Kasi alam ko yung mga DDS eh, nako, mga nakatunganga at nag-aantaya. Ayan, tinutulungan ko na kayong mga hinayupa kayong mga DDS ha. Alam ko nakatunganga kayo, 20 pesos na bigas. Nasaan na 20 pesos na bigas? Oh, eto, nasaan na yung libreng 2,000? Eh hanggang ngayon hindi pa nangyayari ho. Hindi pa nangyayari na manggagaling ho kay Rodante Marcoleta. Meron akong nakita, hindi ko sure kung 100% ito, pero sabi dito, yun pong kumukonsumo ng kuryente na 2K per month pababa, pwede na po nating ilibre yun. Wala pa din tayo naririnig sa about dyan. Pero ito, sabi sa balita, 4-piece beneficiaries na kumukonsumo ng 50 kilowatt hour pababa, automatikong may 100% discount na sa kuryente. Tina B, shoutout sa'yo. Naku, kung ganito ang nangyari, Rodante, at kung ito talagang 100% sure ha, nakakahiya naman. Mas pinapatunayan lang ho, mga kababayan, na talagang na talaga pong ang Pangulong Bongbong Marcos kung ano po yung talagang kinakailangan ng mamamayang Pilipino talagang pinupukusan niya at hindi niya pinapabayaan ang mamamayang Pilipino. Sabi ni PJ Tube, yes, nagpunta pa sila PBBM sa Meralco. Putik na yan, kung totoo pala to, nakakahiya si Rodante Marcoleta. Pugak lang daw ng pugak, sabi ni Danilo Espejo. Ako ho naniniwala, mga bossing, hanggat hindi kumikilo si Rodante Marcoleta patungkol dyan, no? Hanggat hindi kumikilo si Rodante Marcoleta patungkol dyan sa ipinangako niya nung panahon ng eleksyon na 2,000 pababa libre ang kuryente, ang pinapaniwalaan ko ginamit niya lang yan pang-uto sa mamamayang Pilipino para manalo siya sa eleksyon. Oh! Kasi yun, nung naglatagan, nagpakita ng mga 10 unang mga gagawin ng mga nanalong mga senador, nakita ko ho kung ano yung unang-una Yung una, mga kababayan, yun daw pong tanggalin na lang yung value added tax o yung VAT noong kuryente. Hindi ko na nakita yung 2,000 pababa Di ba? Hindi ko na nakita yung 2,000 pababa kung yun pa naman yung ipinangako mo, dapat unang-una yun. Sa ayaw at sa gusto at sa kahit anong paraan, yun yung gagawin mo. Sabi ni Kim De Guzman, 50 watts lang ang libre. Aba, kahit papaano po, At least ang presidente, hindi nangako
ng 2,000 pababa, ganito, ganyan. Tapos 50 watts lang ang mahal. Pero kahit po siguro ho, mga kababayan, kung sakaling 50 watts lang o kung magkano man lang, yang libre na yan, malaking tulong pa din po, mga bossing. No? At talagang pinag-aralan. Hindi yung tipong banat tayo, sabihin natin, 2,000 pababa na kuryente, libre na. No, yun halatang hindi pinag-aralan yun eh. Imposible naman po eh. Bakit to, mga kababayan? Nung panahon na nandiyan ako sa Pilipinas, konsumo namin sa kuryente, kung di ako nagkakamali, 10,000, no? Natapat yun, 10,000 o 11,000. Natapat ho iyon, mga kababayan, ng bakasyon. Mainit, summer, no? Doon sa bahay, kahit papaano po, ilan? 3 kwarto. May tatlo sa taas, no? Ngayon, sabi ko, kung itong pinag-iisip ni Rodante Marcoleta, 2,000, no? Kada pamilya pababa. Pwede palang i-divide o pwede kong i-divide yung bahay na yun, 1 meter ko na lang para tagda 2,000 lang. Isang metro doon sa unang kwarto, pangalawang metro doon sa pangalawang kwarto, pangatlong metro, tapos sa sala 1 metro, tapos lahat 'yun. Lahat 'yun posibleng maging libre. 'Di ba? 'Yun lang naman kung manloloko ako, kung gahaman ako sa pera. Pero may butas. Kumbaga, kaya ko nasasabi ho na parang ano lang, na si Jinggoy daw po boto mesa, wala nang balita sa kanya. Uy, grabe ka naman. Anthony Cordova, si Marcoleta, pinag-uusapan natin dito. Tapos bigla mong isisingit, boto mesa si Jinggoy Estrada. Baka magalit sa atin si Jinggoy. Sabihin, wala naman ako sa topic ninyo, tapos sinisingit ninyo ako. Balik tayo kay Rodante. Ngayon po, yung mga ganon, parang hindi naman po pinag-aralan, di ba? Na tipo bang, parang ang hangad lang, ang gusto lang mangyari, basta manalo ko. Paano kapag hinanap sa iyo ng taong bayan yun? Di maganap sila. Kung yung kay Alan Peter Cayetano nga, 10,000 pa yun eh. Hanggang ngayon wala pa din kada pamilya eh. Yung sa akin pa kaya na 2,000 lang. Di ba? Ganyan ang style. Bahala na sila doon. Basta ako, ang importante, nanalo ko, posta na yon. Di hanapin nila sa Bulkan Mayon kung nasaan yung 2,000 libre. Ganyan po. Mas okay pala talaga ang Pangulo. For-piece beneficiaries na kumukonsumo ng 50 kilowatts hour pababa, automatikong may 100% discount sa kuryente. Walang budol ho, walang pangako. Miski naman ho yung 20 pesos na bigas, mga kababayan. Pangarap ng Pangulo ang 20 pesos na bigas. Pero po, doon sa mga DDS na napakakapal po ng mga tutuli sa mga tenga nila, ang pagkakarinig nila o ang pagkakaintindi nila doon sa pangarap ay pangako. Pero ano po ginawa ng Pangulo? Sige, unti-unti natin to pa rin. Ano po ang pinoproduce ng Pangulo? Yung mga rice processing ho. Yung mga nagpoproseso ng bigas, patuyuan ng mga palay. Ano po ang pwede doon? Hindi nababaratin yung mga kapwa natin Pilipino na mga magsasaka. Di ba? Kasi pinapatuyo ng maayos yung palay. So ngayon, miski i-imbak nila yung kanilang mga bigas o yung kanilang mga palay, hindi na mamadaliin po kasi tuyo na. Kapag basa naman po, alam natin na sasabi, ibebenta mo ba yan ng mura? Or hahayaan mo na lang mabulok? Hahayaan mo na lang maamagin? So ngayon, yun po ang ipinoproduce ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga rice processing po, mga boss chief sir. At kalat na po sa buong Pilipinas yan. 4 na buwan o 5 buwan. Nung huli kong nakita yan, halos 100 na mahigit, mga kababayan. Ganyan ang ating Pangulo. Di ba? Kilos, gawa. Kung ano talaga yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino, gagawin natin. Alisin ko na nga itong topic ni Anthony Cordova.
Langya ka boss, bigla mo na bigla mo sinisingit na si Jinggoy Botomesa. Ano? O wala tayong balita kay Jinggoy Estrada. Wala tayong balita kay Jinggoy Estrada.